Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre at ang inyong pagtangkilik ang pinakamahalagang gantimpala. Gayunpaman kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code o ang bank account details na makikita ninyo sa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung nag-e-enjoy ka sa mga kwento sa channel na ito, i-click mo lang yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng mga pangalan ng tao, lugar o pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. 5 taon na ang nakalipas pagkatapos ako mapatalsik sa university at sa scholarship ko. Hindi na ako nakapag-aral pagkatapos ng insidente. Wala nang eskwelahang tumanggap sa isang estudyanteng may record ng fraudulent academic claims. Sinubukan ko pang ilaban at pumunta pa ako sa dati kong paaralan pero wala ding naitulong. Mahirap kapag wala ka talagang pera, wala kang laban. Bumalik ako sa probinsya at tumira sa aming bahay, pero bawat araw na nakikita ko ang pamilya ko, pakiramdam ko ay dinadala ko ang kahihiyan ng pagpapaalis sa akin. Kasalukuyan akong nagmamadaling naghahanda ng fries sa Burger Please, ang pinakasikat na fast food chain dito sa bayan ng San Roque. Ang amoy ng grease at cheese ay pumalit sa amoy ng mga aklat. Suot ko ang pamilyar na uniform na kulay mustard at maroon na may hairnet na nakakainis. Ang diploma na sana'y may kalakip ng pangalang ang Tuaco University at ang scholarship na matagal ko nang pinapangarap ay nananatiling alaala na lang. Miggy, isang triple-decker at large soda, sigaw ni Kuya Jojo ang manager. Masusunod Kuya Jojo, mabilis akong sumagot at bumalik ako sa paggawa ng trabaho ko. Ang bawat pag-flip ng burger patty ay isang paalala. Ito na ang buhay ko ngayon. Katatapos ko lang maglinis ng grill at nagpalit ako ng damit. Malapit na akong umuwi. Miggy, sandali lang. Tawag ni Kuya Jojo habang inaayos niya ang isang stack ng inventory sheets. Lumingon ako. Bakit po Kuya Jojo? Lumapit si Kuya Jojo at sumandal siya sa pinto ng stock room. May seryosong tingin siya. May conference sa susunod na linggo para sa lahat ng fast food chain ng manager sa buong rehiyon. Paliwanag niya. Importante sana pero hindi ako makakasali. May kailangan akong asikasuhin. Sige po kuya. Ang problema, kailangan ng Burger Bliss na magpadala ng representative, dagdag niya. At ikaw ang nirecommend ko, Miggy. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko dito. Napahinto ako. Gaganapin ito sa Maynila, Miggy. 7 araw itong magaganap. Gusto kong ikaw ang pumunta para sa akin. Agad na pumasok sa isip ko ang Maynila, ang lugar na nilisan ko ng nabigo, ang lugar kung saan ako sinira. Nabalutan ako ng kaba. Nag-isip ako, matindi ang pag-aatubili ko pero kung si Kuya Jojo na ang nagsabi at ito ay isang oportunidad para umangat. Kung nirecommend mo ko Kuya Jojo, sabi ko pilit pinapatigas ang boses ko, a-attend po ako para sa Burger Bliss. Napangiti si Kuya Jojo. Salamat Miggy, alam kong hindi mo ako bibiguin. Naglakad na ako pauwi pagkatapos naming mag-usap ni Kuya Jojo. Tahimik ang gabi sa aming bayan. Inilabas ko ang lumang cellphone ko at nagpatugtog ng mga kanta ni Regine Velasquez. Marami akong kanta niya sa playlist ko pero may isa akong palaging nilalaktawan. Ang pangarap ko'y ibigin ka. Ayaw kong makarinig ng kahit anong salitang may koneksyon sa pangarap. Masakit na alalahanin kasabay ng alaala ni Daniel at ng pagbagsak ko. Ilang minuto lang, nakarating na ako sa aming bahay. Ito ay simpleng kubo lang pero punong-puno ng pagmamahal galing sa mga magulang ko. Pagpasok ko, nakita ko si nanay at tatay na nakaupo sa sala. Agad akong nagmano sa kanila. Inay, itay, bati ko. Anak, kumain ka na ba? May ininit akong ulam, alok ni nanay. Naupo ako. May gusto po sana akong balita sa inyo. Nakinig ang mga magulang ko habang pinapaliwanag ko ang tungkol sa conference at sa recommendation ni Kuya Jojo. Pagkatapos kong magsalita, nagkatinginan sila at pareho silang natuwa. Maynila ha,
7 araw, sabi ni tatay na nakangiti. Mabuti yan anak, malaking pagkakataon yan para sa'yo. Ngunit biglang nagbago ang tono niya. Pero anak, okay lang ba sa'yong bumalik sa Maynila? Alam niya ang lahat na nangyari. Wala akong pag-aatubili na sumagot. Ang desisyon ay matagal ko nang ginawa pa sa burger place pa. Okay lang po sa akin tay, mariin kong sabi. Ang tanong ko, okay lang ba sa inyong maiwan kayo ng 7 araw? Napangiti si nanay sabay hawak sa kamay ko. Matanda na kami pero kaya namin ang sarili namin. Sige na, pumunta ka na ulit. Sumapit na ang pagluwas ko sa Manila. Nag-iisa akong bumaba sa bus sa may terminal. Pagkababa ko pa lang, sinalubong na ako ng pamilyar na ingay at init na matagal ko nang nilimot. Otomatikong akong kinabahan. Tila may nagbabadyang panganib sa bawat sulok. Pero kailangan ko itong gawin. Ang nag-book ng hotel ay ang Burger Bliss para sa akin. Ito ang City View Hotel, isang standard na business hotel malapit lang sa venue ng conference. Malinis at maayos ito, magara at malayo sa nakasanayan kong simpleng kubo. Pagpasok ko sa lobby, napahinto ako. Ang aircon ay sobrang lamig at ang hangin ay mabango. Ang mga tao rito ay nakasuot ng business attire habang ako ay nakasuot lang ng simpleng polo shirt at slacks na galing lang sa palengke namin sa probinsya. Muling bumalik ang dating kaba. Iyon ang kaba na naramdaman ko nung unang beses akong pumasok ng Antuaco University. Ang pakiramdam na hindi ako nabibilang. Hindi pa man nagsisimula ang conference, alam ko iba ako sa kanila. Nagpunta ako sa front desk at nag-check-in. Matapos makuha ang keycard at ang direksyon ng silid ko sa ika-4 na palapag, pumasok ako sa elevator. Ito na, wala nang atrasan, bulong ko sa sarili. 7 araw sa lugar na sumira sa akin. May isa pang buong araw kong free time bago magsimula ang conference. Ayaw kong magkulong sa hotel room lamang, kaya nagdesisyon akong maglibot sa pinakamalaking mall na nakita ko malapit sa City View Hotel. Hindi ako bumili ng kahit ano. Naglibot lang ako, tumingin sa mga display ng sapatos at damit na hindi ko kailanman mabibili. Nakakapagod ang malawak na espasyo. Nang mapagod ako sa kakalibot, naisip kong subukan ng isang coffee shop na sikat sa Maynila. Total may allowance naman ako galing sa Burger Bliss. Pumila ako at kinuha ko ang order ko, isang malaking baso ng iced coffee. Pagkakuha ko ng order at saktong tatalikod upang magtungo sa upuan ko, bug, may nakabanggahan akong matangkad na lalaki. Naramdaman ko ang lamig ng iced coffee na tumalsik at natapunan ko siya ng husto. Bumagsak ang baso sa sahig. What the? Agad akong namutla at nanginig na humarap. Sorry po, pasensya na po talaga. Nakatayo ang lalaki na nakasuot ng dark suit na ngayon ay may brown naman siya ng kape. Sisimulan na sana niya akong sermonan habang nakatingin sa damit niya, ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin at magtagpo ang aming mga mata, pareho kaming natigilan. Siya si Daniel Antuaco, ang nabangga ko. Nanatili kaming nakatayo at nagkatinginan. 5 taon na ang lumipas ngunit ang titig niya iba sa nakasanayan ko. Hindi lang ito galit dahil sa kape. May kung anong hindi ko mabasa sa mga mata niya, pagkamangha, pagtataka. Ang titig niya na dati ay matalim at malamig ay ngayon may bahid ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Pinagtitinginan kami ng mga tao sa loob ng coffee shop. Walang kumibo sa amin at ang tanging naririnig ko ay malakas na pagtibok ng puso ko. Maya-maya, may dumating na 2 lalaki. Pareho silang nakasuot ng business attire. Parang pamilyar sa akin ang mga iyon. Oo, tama ko. Nakikita ko sila sa TV noon sa mga balita tungkol sa negosyo. Sina David Antuaco at James Reales. Alam ko mag-asawa ang 2 ito. Lumapit sila sa amin. Tumingin si James Reales sa relo niya. Magbihis ka na lang Dan. After 2 hours pa naman ang meeting natin. Sumagot si Daniel. Hindi man lang ako tiningnan, tila isa lang akong bato sa kalsada. Ano pa bang magagawa ko? Iyon na ang signal ko. Hindi ko na hinintay na mapansin ako ni David at James. Bigla akong naglakad ng mabilis at palayo sa kanila. Hindi ako lumingon. Narinig ko na lang si James Reales na may nagtatakang tono. Anong nangyari doon? Tuloy-tuloy ako hanggang sa makalabas ng mall. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa hotel. Tila lumipad lang ako mula sa mall, naghahabol ng hininga sa mabilis na paglalakad. Nang makapasok ako sa silid ko, agad kong isinara ang pinto at hinawakan ang aking dibdib. Sobrang lakas ng kabog nito. Kailangan ko ng pangpakalma. Lumapit ako sa mesa na katabi ng kama. Inilabas ko ang cellphone ko at binuksan ang playlist. Si Regine Velasquez lang naman iyon. Hindi ko pinili anumang mga kanta, hinayaan kong maglaro ito ng random. Nagsimulang tumbugtong ang isang malumanay na melodiya. Doon na bumungo sa mga luha ko. Hindi dahil sa kanta, ito ay dahil sa sakit na nakaraan dulot ng kasamaan ni Daniel.
Naalala ko ulit ang sakit na makita ang pagmumukha niya, ang parehong mukha na gumawa ng maling ebidensya para mapatalsik ako sa university at sa aking scholarship. Ang spoiled brat team captain, bulong ko sa hangin. Kasabay ng malalim na hikbi, siya ang dahilan bakit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at hindi naabot ang aking pangarap. Huminga ako ng malalim, kailangan kong huminahon. 7 araw lang, Miggy, hindi mo na siya makikita ulit. 7 araw lang. Kinabukasan, alas 8 pa lang ng umaga pero masikip na ang lobby ng venue. Pumasok ako sa malaking conference hall. Tiningnan ko ang mga badge ng mga taong nakapaligid sa akin. Tama ang hinala ko, parang lahat na nag-attend ay mga managers. Ang badge ko ay nakalagay ding branch manager pero ang katotohanan, tagaluto lang ako. Ibinaba ko ang tingin ko pero agad kong pinilit ang sarili kong maging matatag. Iniisip ko na lang na ako ang nirecommend ni Kuya Jojo kaya sigurado may nakita ang management sa akin. Tahimik akong pumili ng upuan at umupo ako sa may sulok, malayo sa spotlight. Gusto kong matapos ang araw na ito nang hindi napapansin. Wala pang 5 minuto, may tumabi sa akin. Magandang umaga sir, excited ka na ba? Napatingala ako. Gwapo ito at charming, nakasuot ng gray na long sleeve at palangiti. Hindi masyado, nauutal kong sagot. Ganun ba? Ako sobra, aniya at inabot ang kamay ko. Ako si Rico Gonzalez, manager ako sa Megabytes franchise. Ikaw? Nakipagkamay ako sa kanya. Ang kamay niya ay malinis at malambot, hindi katulad ng kamay kong hindi gaano kapino dahil sa trabaho. Ako si Miguel Torres pero Miggy na lang, sagot ko. Nahihiya sa title na nakasulat sa badge ko. Manager siya ng isang sa mga branch ng pinakamalaking franchise sa bansa. Ngumiti si Rico. Nice to meet you, Miggy. So taga saan ka? Sa Burger Bliss ako, sagot ko na walang bakas na pag-aalinlangan. Doon sa San Roque. Sumipol si Rico Gonzalez. Provincial franchise. Malayo-layo din pala. Pero maganda yan. Nandito tayo para matuto, diba? Mabilis na tumanga ako. Nagpasalamat na ang simple kong sagot ay sapat na para ituloy ang pagpapanggap. Maya-maya nagsimula na ang conference. Nagkaroon muna ng maikling energizers at mga presentations mula sa ilang junior executives. Pagkatapos ng mga pambungad, nagdilim ang paligid. Tumutok ang spotlight sa gitna ng entablado, isang formal at malakas na boses ang nagpakilala sa susunod na tagapagsalita. Ngayon, ipinapakilala namin isa sa mga unang speakers na araw na ito mula sa Ang Tuaco Group, walang iba kundi si napahigpit ang hawak ko ng pen ko. May kakaiba akong naramdaman. Si Mr. Daniel Ang Tuaco. Parang biglang huminto ang mundo ko. Ang tanging naririnig ko ay malakas na palakpakan ng mga manager sa paligid ko. Si Rico ay nakatingin na sa entablado, nakangiti. Tumayo si Daniel, nakasuot ng dark blue suit, malinis. Ang buhok niya ay maayos na nakasuklay pa itaas. Ang buong paligid ay naglaho, hindi ko mapigilan ang biglang tumugtog ulit sa isip ko ang unang mga linya ng kantang pangarap ko ay ibigin ka. Tuwing ikaw ay nariyan, sabay kong nadarama ang kaba at likaya. Pilit kong winaksi iyon, hindi. Mas nangibabaw sa akin ang galit kay Daniel Ang Tuaco. Ito ang dahilan kung bakit nasira ang kinabukasan ko at hindi ko alam na dinala ko pala ang sarili ko sa mismong teritoryo niya. Nagsimulang magsalita si Daniel. Ang boses niya ay pamilyar pa rin. Habang inaayos ng staff ang kanyang mic at presentation, nagawi ang tingin niya sa dulong sulok direkta sa akin. Tila nagulat siya ng kaunti, ngunit mabilis itong nawala. Ang mga mata niya na kanina ay matalim at walang emosyon ay tiningnan ako ng ilang segundo bago siya bumalik sa kanyang professional na persona. Bumalik ang atensyon niya sa audience at sinimulan niya ang kanyang presentation. Grabe, kahit engineering graduate siya, ang galing niyang magsalita tungkol sa business at management. Ang kanyang mga point ay clear at impactful at ang kanyang presensya ay hindi matatawaran. Habang nakikinig ako at pilit na inalis ang isip ko kay Daniel, minsan akong nagugulat dahil umaakbay sa akin si Rico. Napapalingon ako sa kanya at ngumingiti lang siya. Nahahalata akong nilalamig ka, bulong ni Rico. Totoo naman, hindi ko alam kung dahil ba sa lamig ng aircon o presensya ni Daniel pero nanginginig talaga ako ng bahagya kaya hinayaan ko si Rico. Ang init ng braso niya sa balikat ko ay nagbigay ng konting comforts na kailangan ko sa oras na iyon. Ngunit habang nakikipagpalitan kami ng ngiti ni Rico, napansin ko ang mga mata ni Daniel nakatingin ito sa amin. Hindi siya nakatingin sa audience na napangkalahatan kundi sa aming dalawa. Hindi ko mabasa, walang galit, walang ngiti, makikita mo may kung ano sa mga titig niya. Nakatapos din ang unang araw. 2 speakers pa ang nagsalita pagkatapos ni Daniel.
Akala ko umalis na siya pagkatapos ng presentation niya. Kadalasan ang mga taong may ganitong status ay hindi na nagtatagal sa mga event na tulad nito. Nagsimula nang lumabas ang mga tao. Niyaya ako ni Rico na lumabas. Grabe, Miggy, ang ganda ng conference, no? Sabi ni Rico habang palabas kami ng hall. Gusto kong yayain ka sana mag-dinner tayo. May alam akong masarap na steakhouse malapit dito. Mabilis akong umiti pero umiling. Sa susunod na lang, Rico, gusto ko sana pero sobrang pagod talaga ako. Nako, sige, naiintindihan ko, sabi ni Rico nang walang bakas ng pagdismaya. Pero promise mo tatawagan na lang kita. Sige, mauna na ako. Sige, ingat ka, sagot ko. Nagpaalam kami at lumakad na palayo si Rico papunta sa parking lot. Nakahinga ako ng maluwag, safe, tapos na ang araw, maaari na akong magpahinga. Lumingon ako para tiyakin na wala ako sa paningin ng kahit sino bago ako maglakad patungo sa elevator. Nang ako na lang natira sa tahimik na lobby ng hall, biglang may boses na sumulpot sa aking likuran. Isang pamilyar, malalim na boses. So, you still made it in life. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Paglingon ko, si Daniel ang tuwa ko iyon. Nakatayo siya doon nakasandal sa pader. Ngumisi siya ng tipid at ang mga mata niya ay may tinding intensity. At mukhang may boyfriend ka na. Nakatayo lang ako doon, naninigas. Hindi ako nakakibo, lagi na lang akong ganito kapag kaharap siya at biglang tumugtog na naman sa isip ko ang kasunod na linya ng kanta. Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig, pagkat namamangha pagkausap ka. Hindi ka ba magsasalita? Tanong niya, tinasan ako ng kilay. Wala na ang ngisi niya, ang mga mata niya ay seryoso. Hindi ko inaasahang magtitikom ang bibig mo pagkatapos ng lahat. Akala ko ba manager ka na? Manager, iyan ang salita. Pinilit kong lunukin ang takot ko. Aalis na ako, bulong ko at tinalikuran ko siya. Kailangan kong umalis, kailangan kong makalayo. Ngunit bago ko pa man maabot ang elevator, biglang hinawakan ni Daniel ang kamay ko at pinihit ako paharap sa kanya. No one dares to turn their back from me, matigas niyang sabi. Ngunit napahinto siya nang makita niya ang mukha ko. Hindi ko na napigilan. Tumulo na ang mga luha ko. Mabilis niyang nabitawan ang kamay ko. Hindi ako makatingin sa kanya. Nakayuko ako at humahagulhol na ako sa pag-iyak. Pakiusap. Halos hindi ko na marinig ang sarili ko dahil sa pag-iyak. Pagod na ako. Ibigay mo na sa akin ang araw na to. Ang mga sumusunod pa. Please. Ang sakit. Ang sakit na makita ko siya ulit. Di pa talaga ako nakapag-move forward sa nangyari sa buhay ko. Ang sakit lalo na at wala talagang nangyaring maganda sa buhay ko simula noon at nandito pa ang nag-iisang dahilan kung bakit nangyari ang mga kamalasan sa buhay ko. Maya-maya biglang lumapit si Daniel at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko alam kung anong emosyon ang nagtulak sa kanya ngunit naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Hindi ako yumakap pabalik, wala akong lakas, pagod na ako. Habang umiiyak ako sa balikat niya, hinahagod niya aking likod, tahimik at walang sinasabing anuman. Nang maramdaman kong wala nang luhang lalabas, bigla ko siyang itinulak. Medyo napatras siya at mabilis akong humiwalay. Hindi ko mawari kung bakit niya ako niyakap. Awa ba o guilt? Tiningnan ko siya. Ang mukha niya ay may bakas ng pag-aalala, ngunit hindi ko na iyon pinansin. Kinailangan kong sabihin ang matagal nang nasa loob ko. Hinihiling ko na sana di na kita makita pang muli, mariin kong sabi. Basag pa rin ang boses ko sa pag-iyak. Kinamumuhian kita. Si Daniel ay nakayuko lang, hindi siya sumagot, hindi siya kumilos. Ang kanina niyang dominant na presensya ay nawala. Tinalikuran ko na siya ng tuluyan. Naglakad ako ng mabilis patungo sa elevator at pinindot ang button pababa. Pagbukas ng pinto, sumakay ako at nakita ko siyang nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya, nakayuko at hindi na ako sinundan. Nang magsara ang pinto, tila doon ko na talaga naramdaman na tapos na ang araw na iyon. Natapos na ang 7 araw na conference. Sa totoo lang, simula nung unang gabi na iyon, hindi na bumalik si Daniel sa mga sumunod na araw hanggang matapos ang conference. Well, siguro naman pang-una lang talaga siyang speaker na invited para sa isang araw. Alam ko naman na sobrang busy niya para magtagal pa sa buong 7-day event. Ano man ang rason, malaki ang pasasalamat ko. Naging mas madali at mas magaan ang mga araw ko dahil wala na ang anino ni Daniel. Nakafocus ako sa mga lecture at workshops. Higit sa lahat, naging malapit kami ni Rico. Araw-araw siyang nakatabi sa akin, nagpapatawa, nagpapaliwanag sa akin ng mga technical term na hindi ko maintindihan at nagbigay ng comfort na hindi ko inaasahan. Nang uwian na, pagkatapos ng closing ceremony at ng gala dinner, nagpaalam na kami sa isa't isa.
Hiningi ni Rico ang aking contact details para magtawagan daw kami. Binigay ko naman. Kahit na alam kong complicated ang buhay ko, naramdaman kong karapat dapat akong makaranas ng normal na buhay.